Olivia POV. Maganda ang mood na gumising ako sa araw na ito. Kahit na tinanghali ako ng gising, ay hindi umalis si Gabriel sa bahay nila. Ewan ko anong hangin ang nalanghap nito at hindi ito umaalis ng bahay nitong mga nakalipas na araw. Hindi na rin umulit na nagpunta rito ang girlfriend ng si Gabriel na ang hula ko ay hiniwalayan nito. Ganoon naman to palagi. Halos linggo-linggo to magpalit ng nobya. Paborito yatang kanta ni Imelda Papin na Isang Linggong Pag-ibig. Mas pabor sa akin na palagi nagstay lamang sa bahay nila ang binata dahil hindi ako mahihirapan at mapapagod sa kakabuntot dito. At mas nakasisiguro ako na ligtas siya kapag nandito lamang sa bahay nila. Isa pa, sa napapaganda ang mood ko ay day off ko ngayong araw. Ang sabi sa akin ni Sir Greg ay day off ko every Saturday para naman daw makapagpahinga ako na maayos at makapag-exercise na rin. Good morning, Sonia. Kumain na ba ang Sir Gabriel mo? Tanong ko sa maid pagpasok ko sa kusina. Oo, kumain na siya kanina pa. Naroon siya sa music room ngayon. Mabilis na sagot ni Sonia. Day off mo pala ngayon, Olivia. Aalis ka ba? Oo, kailangan ko mag-exercise para maalis ang stress ko sa katawan. Baka bigla na namang atakehin ng sir mo at bigyan ako ng sobra-sobrang stress kaya kailangan ko mag-exercise. Nakangiti kong sagot na ikinatawa rin ito. Mabait nga ngayon si Sir Gabriel hindi umaalis ng bahay? Ani Sonia, na mapansin din palang amo nitong hindi umaalis ng bahay. Akma magsasalita ako nang biglang tumunog ang doorbell sa labas ng gate. Sandali lang at titingnan ko kung sinong dumating. Pag alis si Sonia, ay nagtimpla ako ng kape at tumiretso na sa may sala. Sino ang Itatanong ko sana, ngunit kaagad tong dumating habang kasunod ang kaibigan kong si Deo. Ito lamang ang nag-iisang lalaking malapit sa akin, maliban kay Ninong at sa daddy ko na nasa ibang bansa with my mom. Hello gorgeous lady, kamusta? Ani to habang nakangiti at may bitbit na isang bouquet na mapupulang roses. Flowers for the most beautiful woman on earth. Masaya ko tong sinalubong at tinanggap ang mga bulaklak na ibinibigay nito. Pagkatapos iniyakap ko to na mahigpit. Bigla kong napabitiw sa pagkakayakap ko kay Deo na makarinig kami ng malakas sa pagtikhim mula sa aking tagiliran. Nang tingnan ko kung kanino galing ang boses, ay nakita kong nakatayo si Gabriel, malapit sa amin habang naniningkit ang mga mata. Kailan ka pa dumating? Hindi mo malang sinabi na darating ka para nasundo kita sa airport. Masayang tanong ko kay Deo at binaliwala ko masamang tingin sa akin ni Gabriel. Galing ng Canada si Deo at nag-training to sa isang special training na ginampanan ng iba't ibang kapulisan sa buong mundo. Isang buwan ng training nito at bawal ang pagkontak sa labas kaya isang buwan ding wala kaming komunikasyon sa isa't isa. Dapat kasama ako sa training, ngunit hindi ako pinayagan ni Ninong dahil may ibibigay raw tong trabaho sa akin. Kung alam ko lang na ang pagiging bodyguard ni Gabriel ang trabahong tinutukoy nito, ay nagpumilit sana akong sumama kay Deo. Kahapon lang ako dumating. Nagpahinga muna ako sa bahay bago nag-report sa presinto kanina. Doon ko lang nalaman na isa ka na palang bodyguard ngayon. Kamusta ang pagiging bodyguard ng isang gwapong playboy? Mahinang bulong ni Deo sa akin. Siguradong alam na nito kung sinong binabantayan ko ngayon, kaya niya ako tinutokso. At hindi lang ito magawang lakasan ang boses dahil nasa paligid lamang si Gabriel na ewan kung bakit hindi na maipinta ang mukha. Hay nako Deo, huwag na natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Ang mabuti ba'y pag-usapan natin ang nangyaring training mo? Excited ang boses na sabi ko rito. Pareho kaming sabay na napaigtad nang malakas na ibinagsak ni Gabriel ang pintuan ng music room. Bumalik pala to sa loob dahil hindi ko naman pinansin ang tinatanong nito kanina at ipinakilala sa aking bisita. Mukhang galit yata yung boss mo dahil tumanggap ka na bisita at hindi mo malang to ipinakilala sa akin. Nag-aalalang sabi ni Deo habang nakatingin sa nakasaradong silid na pinasukan ni Gabriel. Alam ko na may pagkawalang galang ang ginawa ko dahil hindi ko malang ipinakilala si Deo kay Gabriel. Gayong ang mga ito may-ari ng bahay. Ngunit hindi ko na yun pinansin. Bahala itong magdamog hanggat gusto niya.
Ang mabuti pa umalis ka na muna, Deo. Magkita lang tayo mamaya 5 o'clock ng hapon sa dating lugar. Doon lang tayo magkwentuhan na maayos. Day off ko naman ngayon, kaya pwede akong umalis. Pasimpleng pagtataboy ko rito. Hindi rin naman kasi kami makakapag-usap dito na maayos dahil siguradong binabantayan kami ni Gabriel. Okay, I got it. Sang-ayon ni Deo at nakangiting nagpaalam sa akin. Nang makaalis na si Deo, ay agad kong inilagay sa flower vase ang mga preskong rosas na bigay nito. Ngunit maya-maya pagbalik ko sa loob, ay wala na ang mga bulaklak na ipinatong ko sa center table. Nagtatakang pinuntahan kong kasambahay sa kusina para tanungin. Kinuha mo pa mga bulaklak na nasa center table, Sonia? Hindi, pero kanina paglabas mo kasamang gwapo mong bisita, ay nakita ko si Sir Gabriel na lumabas sa music room. Ngunit hindi ko nga lang nakita kung kinuha ba niya mga bulaklak na bigay sa'yo. Mabilis na paliwanag ni Sonia. Naiiling na naglakad ako papunta sa music room para katukin si Gabriel at tanungin kung kinuha ba nito ang mga bulaklak. Ngunit agad akong napahinto sa paglalakad nang hindi sinasadyang dumapo ang paningin ko sa trash can na nasa gilid ng hagdanan. Agad ko itong nilapitan na makita ko mga bulaklak na ibinigay ni Deo na nasa loob ng trash can at may bali-bali na. Napasimangot ako dahil doon. Walang iba magtatapon ng bulaklak ko sa basurahan, kundi si Gabriel lamang. Childish? Inis na bulong ko. Mabigat ang loob na lumapit ako sa pintuan ng music room at tinadyakan yon at nagmamadali akong lumayo bago pa man makita ni Gabriel ang ginawa ko. Sa kabilang banda, nagpunta kami ng kaibigan kong si Deo sa disco bar. Dito kami madalas sumambay, lalo na nag-aaral pa lang kami sa kolehiyo. Tatlo kaming tumatambay rito noon. Ako, si Deo at Larry, na noon ay boyfriend ko pa. Pero nang natuklasan ko na niloloko niya ako, dahil kabi-kabila pala ang girlfriend nito, ay hindi na kami madalas nagpupunta sa bar na ito. At pag nagpunta man, ay dalawa na lang kami ni Deo. Pero nang umalis ang kaibigan ko papuntang ibang bansa para sumali sa war training ng mga kapulisan, ay hindi pa ako nagpupunta ulit dito. Mabuti, at pinayagan ko ng boss mo na umalis ngayon. Ani Deo, habang nakaupo kami sa pangdalawahang upuan at umiinom ng beer. Kapag mag-uusap kami, ay inilalapit namin ang aming mukha sa isa't isa para magkarinigan. Dahil malakas ang tugtog na kumakantang live band sa stage. Wala magagawa si Gabriel kung umalis ako dahil day off ko ngayon. Ang daddy nito ang nagbigay ng pahintulot sa akin mag-day off tuwing Sabado para makapag-relax ako at makapag-alis ng stress. Alam naman kasi ni Greg na nakaka-stress ng sobrang maging bodyguard ng panganay nitong anak. Sagot ko sa kaibigan. Para hindi ko na ilalapit ang mukha ko at kapag magsasalita si Deo, ay inusog ko palapit ang kinaupuan nito sa upuan ko. Maya-maya, natigilan si Deo bago to nagsalita. Kanina, na makita ko mukha ng lalaking binabantayan mo, hindi ko maiwasan mag-alala, Olivia. Nakita ko na si Gabriel sa mga magazine at balita sa TV. Ngunit ngayon ko lamang to nakita ng personal at masasabi ko taga magandang lalaki siya. At hindi na ako magtataka kung bakit sa kabila ng pagiging playboy ng image ni Gabriel, ay marami pa rin babae nagkakagusto rito. Mayaman at gwapo siya. Kahit sinong babae taglang magkakagusto sa kanya. Seryosong sambit ni Deo habang nakatingin sa akin. Diretsuhin mo na nga lang ako kung anong pinupunto mo, Deo. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa at sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. Mabilis kong sagot, sabay kuha ko ng baso na may lamang beer at tinungga ang lahat ng yon. Hey! Wag mo namang gawing tubig ang beer, mabilis ka malalasing. Hindi napigilang saway ni Deo na makita ang ginagawa ko. Sa halip na sagutin ang sinabi nito, ay tinitigan ko siya ng seryoso at hinintay na sabihin nito sa akin ang pinupunto nito. Okay, ang ibig kong sabihin, Olivia, nag-aalala ako sa'yo na baka mahulog ang loob mo kay Gabriel. Ayokong umibig ka ulit sa isang babaero at sa bandang huli, ikaw pa rin na masasaktan. Paliwanag nito. Muli ako nagsali ng beer sa aking baso at mabilis tong tinungga bago ko siya sinagot. Huwag ka mag-alala, Deo. Natuto na ako.
Hindi na ulit ako iibig sa lalaki manloloko. Lalong-lalo na sa katulad ni Gabriel. Kaya wala kang dapat ipag-alala sa akin. Saka, malabo rin na magkagusto sa akin ng lalaking yon. Dahil mula na magtrabaho ko bilang bodyguard niya, ay wala atong ginawa kundi ang mag-isip ng paraan kung paano ako mapapaalis sa trabaho. Mahabang paliwanag ko rito. That's good to hear, Olivia. Bilang kaibigan mo, concern lang ako sa'yo. Nakita ko kasi kung paano ka nasaktan ng mga malaman mo ni Lolo ko kanilari. Wag na natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan, Deo. At naaalala ko lamang ang kapasihang nangyari sa akin. Saway ko rito. Okay. Change topic na lang tayo. Akmang magsasalita ako para tanungin si Deo kung kamusta naman sila ni Rina, na long-time girlfriend nito. Ngunit biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Sandali lang at sasagutin ko lang tong tawag. Paalam ko kay Deo nang kunin ko ang cellphone ko at makitang pangalan ni Ivy ang tumatawag. Kaagad akong lumayo kung saan ay maririnig ko na maayos ang kausap ko sa kabilang linya. Hello, Ivy? Bakit ka napatawag? Agad kong tanong sa kapatid ni Gabriel. Pasensya ka na at naabala kita, Ate Olivia. Si Kuya Gabriel kasi wala rito sa bahay. Natakasan ito mga bantay sa bahay. Gawa ni Kuya Lincoln na best friend nito. Pagbibigay impormasyon nito sa akin. Halata sa boses nito ang labis sa pag-aalala para sa nakatatandang kapatid. O sige, ako nang bahala kay Gabriel. Hahanapin ko siya. Sagot ko, para hindi na to mag-alala pa. Pagkatapos ito magpasalamat, ay agad na nitong pinutol ang tawag. Mariin akong napabuntong hininga. Masyadong pasawitag ang Gabriel na yon. Alam naman nito na nasa panganib ang buhay nito, ngunit nagagawa pa rin lumabas na walang kasamang bodyguard. Hindi ba ito natatakot o nag-aalala para sa kaligtasan nito? Siguro hindi. Dahil kung nakakaramdam to ng ganun, ay hindi to aalis ng bahay na walang bodyguard. Bulong ko sa aking sarili. Agad kong tinignan sa cellphone ko ang lokasyon ni Gabriel at napakunot ako ng noo na makita kong nasa loob din to ng bar na kinaroroonan ko. Hindi ko alam na sinundan ba niya ako o coincidence lamang na pareho kami ng bar na pinuntahan. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid para hanapin si Gabriel. At swerte namang natagpuan ko to agad. Nasa ikatlong hanay ng mesa mula sa mesa namin ni Deo ang kinaroroonan nito. Kasama ang malamang na best friend nitong si Lincoln na tinutukoy ni Ivy. Naglakad ako palapit sa kanila para ayaing umuwi. Ngunit kasabay ko rin naglakad palapit kay Gabriel, ang isang lalaki may hawak na bote. Mas malapit ang kinaroroonan ng lalaki kay Gabriel kaysa sa akin, kaya tinakbo ko ng kinaroroonan nito na walang kamalay-malay sa panganib na kinakaharap nito. Hindi ko naman siya magawang sigawan para balaan. Dahil tiyak na lulunurin lamang ng tugtog ang boses ko, kaya no choice ako, kundi ang tumakbo palapit rito. At tamang-tama na itinaas ang lalaking hawak nitong bote ng beer para ipalo sa batok ni Gabriel. Nang tuluyan naman ako nakalapit rito. Walang salitang hinila ko to sa balikat at iniiwas sa pagpalo ng bote. Pagkatapos, ay malakas kong sinipa sa tiyan ang lalaki nagtatangkan ng masama sa binata. What the? Ani Gabriel, na halatang nagulat sa nangyayari. Itinulak ko palayo sa akin si Gabriel nang sumugod ng isa pang lalaki. Hindi lang pala ito nag-iisa dahil may kasama pa tong tatlong kasama. Katulad ng unang lalaki, ay may hawak din ng mga bote ang tatlo at sumugod sa amin para tulungan ang kasamahan nito. Hindi tinamaan si Gabriel ng bote dahil mabilis ko siyang naitulak bago pa man to tamaan. Nasalag ko ang kamay ng lalaki may hawak na bote at malakas kong pinilipit papunta sa likuran nito ang kamay nito, kasabay ng pagsipa niya malakas sa dibdib ng isa namang kasamahan nito na sumugod din sa akin. Tila naman naduwag ang isang kasamahan nila at biglang napaatras. Mabilis namang nakabawi ang lalaking hawak ko at gamit ang kaliwang kamay ay siniko niya ako sa sikmura. Nakaramdam ako ng sakit at panghihina dahil sa ginawa nito at sinamantala naman ng unang lalaking sumugod ng aking panghihina at binigyan ako ng malakas na sipa. Kaagad akong tumilapon ako sa ilalim ng mesa. Olivia! Narinig kong sigaw ni Gabriel na may halong pag-aalala. Nang suyapan ko siya,
ay nakita kong patakbo siyang lumalapit sa akin. Habang nasa likuran naman ito, ang lalaking gustong pumaslang rito. Yuko! Sigaw ko rito, matapos kong tumayo na mabilis at sinalubong siya. Agad namang sinunod ng binata ang sinabi ko na walang tanong-tanong. Pagyuko nito, ay sinalubong ko ng malakas sa flying kick ang lalaking nasa likuran ni Gabriel at may hawak na siya na ihahampas sana nito. Tumilapon to sa ibabaw ng lamesa at hindi na magawang makabangon. Bigla namang sumugot ang isa pang kasamahan na ngayon ay hindi na bote ang hawak nito, kundi isa matalas na patalim. Hindi akong sinugod nito, kundi si Gabriel. Ngunit bago pa to makalapit sa binata, ay tinakbo ko siya at sinipa sa tagiliran. Natumba ito, ngunit agad ding nakabangon. Sinugod niya ako at inadyaan ng patalim, ngunit mabilis akong nakailag at nahawakan ko ang kamay nitong may hawak na patalim. Mabilis kong naagaw ang hawak nito at kaagad kong napalo sa batok na lalaki, dahilan para mawalan to ng malay. Olivia, ano nangyayari rito? Tanong ni Deo na biglang napalapit sa akin. Pinagtangkaan nilang buhay ni Gabriel. Maikling sagot ko sa kanya. Nilapitan ko si Gabriel na seryoso ang muka habang nakatitig sa akin. Okay ka lang? Oo, ayos lang ako. Agad ditong sagot habang nakalarawan sa mukhang isang ekspresyon na hindi ko mapangalanan kung ano. Umuwi na tayo. Sorry kung hindi kita natulungan, Olivia. Nakita ko kasi yung pinsan ng girlfriend ko kasama mga kaibigan niyang babae at inihatid ko muna sila papunta sa sakyan nila. Pagbalik ko, ganito nang nadatnan ko. Paumanhin sa akin ni Deo, may bahagyang ngiti na hinawakan ko to sa balikat at pinisil to ng bahagya. Okay lang, trabaho ko to at hindi naman kami nasaktan. Umuwi na tayo, Olivia. Nakasimangot na wika ni Gabriel, sabay hila sa kamay kong nakahawak sa balikat ni Deo. Ikaw nang bahala magdala sa mga lalaki yan sa presinto at paaminin mo sila kung sino nag-utos sa kanila para pasang sa Gabriel. Ani ko sa kaibigan ko habang hila-hila ni Gabriel ang isa kong braso palabas ng bar. Don't worry, ako nang bahala sa kanila. Paniniguro naman ni Deo. Saka pa lamang ako humarap at tuluyang sumama kay Gabriel palabas ng bar. Nang makarating kami sa kotse nito, ay padabog na binitawan niya ang kamay ko na tila pagalit o inis sa akin. Hindi ko tuloy na iwasan ng pagtaas ng aking kilay. At ito pa tayo gamigan na magalit sa akin? Ako nga dapat magalit dahil tumakos to sa bahay at umalis nang wala man lang kasamang bodyguard. Paano na lang kung nagkataong magkaiba ng bar ang pinuntahan namin at sinugot to ng mga lalaki yun kanina? Malamang ay pinaglalamayan na to ngayon. At saka, ano naman kinagagalit o kinaiinis niya sa akin? Nakita mo na nangyari? Dahil sa pagpupumilit mo? Paano kung wala ako sa bar na pinuntahan nyo? Nakahanda bang paglamayan ng pamilya mo? Inis sa boses na sita ko rito na makapasok na kami sa loob ng kotse. Ang kaibigan nitong si Lincoln ang nakaupo sa driver's seat at nagmamaneho. Kaya kami ni Gabriel ang magkatabi sa likurang upuan. Tiyak namang Shut up, Lincoln! Putol ni Gabriel sa sinabi ng kaibigan nito matapos ng tapunan na masama at nagbabantang tingin. Sigurado mauulit pang nangyayaring to. Dahil kapag may pagkakataon, ay tatakas pa rin ako. Kaya kung ako sa'yo, Olivia, mag-resign ka na lang sa pagiging bodyguard ko para kapag may masamang mangyari sa akin. Talagang ina-expect mo pa na mauulit ang nangyayari to sa'yo, ha? At sa halip na magpasalamat ka dahil iniligtas kita, yan pang sasabihin mo sa akin? Ngayon ko lang nalaman na hindi lang pala playboy ang isang Gabriel Villatore, kundi napaka-ungrateful pa. Hindi ko napigilang lakasan ang boses ko nang sagutin ko to. Dumilim naman ang mukha ng binata nang marinig ang aking sinabi. At bakit naman ako magpapasalamat sa'yo? Isa lang kitang bodyguard. At hindi ba trabaho mo na bantayan at iligtas ang buhay ko? At isa pa, hindi naman libre ang serbisyo mo. Binabayaran ka ng sapat na halaga para sa trabaho mo. Ani to sa akin. Visit? Hindi lang pala babaero at ang grateful ng lalaking to, kundi matalas pandila.
Ang sarap buksan ng pintuan sa tabi nito at itulak palabas ng kotse. Day off ko ngayon, Mr. Villatore. Kaya hindi mo ako bodyguard at hindi ko obligado ang iligtas ka. At kahit na binabayaran niyo ako para sa serbisyo ko, ay hindi niyo pa rin kayang bayaran sakaling pumanaw ako habang nililigtas kita. Okay? Kaya dapat lang na makipag-cooperate ka sa akin. Dahil pareho naman tayo nakikinabang sa isa't isa. Inis na sagot ko rito. Wala tagang compassion sa mga katulad ko ang taong to. Hay nako, bakit ba ako niminalas na maging bodyguard ni Gabriel? Day off mo naman pala eh. Bakit mo pa ako iniligtas kanina? Hindi ko naman sinabing iligtas mo ako. Dapat hindi mo na ako iniligtas at nakapagtawanan ka lang sa kaibigan mo habang nakikipagbulungan. Nagtatagis ang mga ngipi ng wika nito sa akin. Talagang ayaw nito magpatalo at gustong ipaglaban na ito ang tama at ako ang mali. Pero teka, bakit parang may bahid ng pagsiselos ang tono nito? Hindi kaya... Sa kabilang banda, inip na ako habang nakatayo sa isang sulok na nagaganap na birthday party ng ama ni Dave, ni isa sa mga kaibigan ni Gabriel. Dumala to sa party, kaya kailangan kasama niya ako. At dahil party ang pupuntahan namin, ay obligado magsuot ako ng formal attire para naman hindi ako magmukhang basura sa paningin ng mga bisita. Wala akong choice, kundi magsuot ng dress, kahit isa sa pinakaayaw ko yung isuot. Maraming mga babae ang gustong-gusto magsuot ng ganitong damit, ngunit hindi ako. Para sa akin, ay abala lamang ang suot ko kapag may mga kalaban ako makasagupa. Hindi na mabilang ang aking buntong hininga habang sinusundan ng aking tingin ng bawat galaw ni Gabriel, na ngayon na enjoy sa company ng kasama nito magagandang babae na nakilala lang kanina. Akala ko nagsaselos to kay Deo dahil parang nagsaselos ang tono nito habang nagsasalita. Ngunit nagkamali ako. Dahil ng mga sumunod na araw, ay wala namang tumpakaalam kahit nadalawin ako ni Deo at tawagan sa cellphone. Parang hindi nito napapansin ang presensya naming dalawa na kaibigan ko. Sa bagay, talagang hindi niya kami mapapansin dahil may panibagong girlfriend na naman to na doon pa natulog sa kwarto nito. And who knows kung ano ginawa nilang dalawa sa buob ng magdamag. Imposible namang nagtitigan at nagwentuhan lamang. Okay lang kung nagkamali ako ng iniisip dahil wala naman akong pakaalam. Wag lang taga to magkakagusto sa akin dahil tagang luluhato ng bato dahil never ako magkakagusto sa playboy niya kagaya niya. Ma'am, drinks? Nakangiting alok sa akin ng waiter nang dumaan sa tapat ko. No thanks. Magalang niyang tanggi. Ngumiti lamang to sa kanya at mabilis na umalis. Hindi ako pwedeng uminom ngayon dahil naka-duty ako. Tiyak na makakahanap ng paraan si Gabriel na tanggalin ako sa trabaho kapag uminom ako ng alak. Naging alerto ang aking isip na makita kong isang babaeng nakatingin kay Gabriel at nagpalingon-lingon sa paligid. Nang mapadako sa aking kinaroroonan ang mga paningin nito, ay pasimpleng iginawi ko sa direksyon ng aking tinitingnan. At na masiguro kung hindi na to nakatingin sa akin, ay muli akong humarap rito. Patuloy itong nagpapalingon-lingon habang papalapit kay Gabriel. Hindi na ako nagdalawang isip at mabilis ko itong nilapitan. At nang akmang hawakan na nito sa likuran ang binata, ay mabilis ko namang nahawakan ng isang kamay ng babae at pinipilit papunta sa likuran. Nagulat ang babae sa hindi inaasahang pag-atake ko at napasigaw to dahil sa sakit. Ouch! What are you doing? Are you crazy? Paggalit na sigaw sa akin ng babae na halos hindi maipinta ang muka sa pinaghalong sakit at pagkapahiya. Halos lahat ng bisita kasi na naroon ay nakatingin sa amin. What's going on, Olivia? Nakakunot noong tanong ni Gabriel habang pinaglipat-lipat ang tingin sa akin at sa babaeng na natiling hawak ko pa rin ang kamay. Lalapitan lang naman kita at gugulatin. Pero itong babaeng to na parang baliw ay bigla lamang hinilang kamay ko at pinilipit. Bakit ba nakapasok sa party ni Tito ang baliw na babaeng yan? Galit na boses na pagsusumbong ng babae kay Gabriel. Pasimpleng binitawan ko ang braso ng babae nang marinig ko ang sinabi nito. Mukhang kakilala to ni Gabriel at ng taong may kaarawan. I'm sorry.
Akala ko kasi isa kang assassin na nagtatangka sa buhay ni Gabriel. Kaya ginawa ko ang bagay na to sa'yo. Paumanhin ko sa babae. May kasalanan din naman to dahil kumilos to na para bang may masamang intensyon sa binata. Kung nilapitan lang sana nito si Gabriel sa normal na paraan at hindi yung kahinahinala ang kilos, ay hindi ko na sana ito mapapagkamalang assassin. What? So ang tingin mo sa akin ay isang assassin? At bala kong paslangin sa Gabriel? Nanlalaki ang mga mata ng babae at tila na insulto sa aking sinabi. Galit na hinarap nito ang binata. Ano ba to, Gabriel? Kasama mo bang babaeng to? I'm sorry, Jessica. She's my bodyguard. Paumanhin ni Gabriel sa babae. Mauna ka na umuwi, Olivia. Magpapahatid din lang ako kay Dave at sinisiguro ko ligtas ako sa lugar na to. Kaya hindi ko kailangan ng serbisyo mo rito. Mariing pagtataboy nito sa akin. I'm sorry, Mr. Villatore. Pero hindi ko maaaring sundin ang utos mo. Trabaho ko bilang bodyguard mo ang bantayan ka, anumang oras. Lalo na kung nasa labas ka. Kung nasan ka, naroon din ako. Ngayon kung pipilitin mo umuwi na ako, isasama kita. Nakataas ang noo na sagot ko rito. Wow! Anong klaseng bodyguard meron ka, Gabriel? Mukhang siya pang amo kaysa sa'yo? At saka, bakit babaeng bodyguard mo? Hindi napigil ang tanong ni Jessica na may nakakalokong ngiti sa labi. Baka naman, kaya ka nag-apply bilang bodyguard ni Gabriel ay dahil gusto mong mapalapit sa kanya. Gusto mo siyang akitin para hindi ka na maging isang hamak na bodyguard lamang. Nang iinsultong tanong ng babae, gusto na mag-init ang aking dugo pero nakapagtimpi-timpi ako. Humihinga ako ng paumanhin dahil nasaktan kita at napagkawalang assassin. Ngunit hindi mo rin ako masisisi dahil kahina-hinalang kilos mo. Kanina ka pa nakatingin kay Mr. Villatore at palingon-lingon ka pa sa paligid mo habang papalapit sa kanya. Nagkamali ako, kaya humingi ako ng sorry. Pero wala kang karapatan na insultuhin ang pagiging bodyguard ko. At hindi ako isang ordinaryong bodyguard dahil isa akong pulis. Wag mo rin akong itulad sa mga babae naghahabol dyan sa lalaking yan dahil never na mangyayari yon. Mahina, ngunit mariing sambit ko kay Jessica. Kitang-kita ko kung paano dumilim ang mukha ni Gabriel sa aking sinabi. Ngunit, hindi naman nagsalita. Napatiimbagang lang to at binigyan ako ng masamang tingin. Iniisip ko kung tungkol saan ang nagaganap na komosyon. Ikaw lang palang kumuha ng atensyon ng mga bisita, Olivia? Biglang singit ng isang pamilyar na tinig mula sa likuran ni Gabriel. At tila nahuhulaan ko na kung sino ito. Kahit na matagal na kaming hindi nagkikita, ay pamilyar pa rin sa akin ang boses nito. Larry? Agad na kumulo ang dugo ko na makita ko tong may nakakalokong ngisi habang may kahawak-hawak kamay na magandang babae. Hindi itong babaeng pinagpalit dito sa akin noon, kundi iba na naman. The nerve! Ang lakas ng loob niyo magpakita sa akin. Kung hindi kita naturuan ng leksyon noon dahil sa ginawa mong panloloko sa akin, ngayon ko to gagawin.